Good morning guys and welcome to another vlog. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano yung naging process sa pag-a-apply ko ng Australian visa, tourist visa, which is yung subclass 600. May iba't ibang klase ng visas na ino-offer ang Australia, pero for this specific video, ang i-discuss ko sa inyo is yung subclass 600, which is yung tourist stream na visa if you are going to visit your relatives, friends, cruise, or mag-holiday kayo sa Australia. Ipapakita ko muna sa inyo kung ano ba yung mga documents na nire-require ng Australian immigration kung mag-a-apply kayo ng tourist visa subclass 600. Ito yung iba't ibang categories na mga documents na kung saan required kayong mag-provide at i-attach together with your application. So, una, itong evidence of financial status and funding for visit. Yung sumunod is evidence of current employment or self-employment. Next is yung family register and composition form. And then yung evidence of planned tourism activities in Australia. Next is yung travel document. And yung last is yung evidence of applicants' previous travel. Under ng evidence of the financial status and funding for visit, ang mga inattach ko na documents are credit card statement for the last 3 months, bank certificate, ito yung personal savings account ko, bank statement, so ang request ko na is from June to September. Then title deed, isa sa mga pinasa ko is yung ORCR ng sasakyan ko. Another is yung house and lot title. And then yung last is yung payslip ko from sa employer ko kung saan ako currently nag-work. And ang pinasa ko is yung payslip for the last 3 months. Under naman ng evidence of current employment or self-employment, ang mga sinubmit ko ng mga documents are income tax return, or ito yung BIR 2316. Since ang pinaka-latest na ITR na meron ako from my employer is yung fiscal year 2023, so ito yung sinubmit ko. Nag-submit din ako ng certificate of employment. Actually, yung certificate of employment is 1 month ago ko pa siya nakuha kasi prior to this, nag-apply ako ng Korean visa, and yung COE na sinubmit ko dun sa Korean visa application, ito na rin yung ginamit ko dito sa Australian visa application. And nag-request ako sa company ko, pero medyo natagalan kasi ako, and gusto ko na talagang isubmit yung application ko, kaya yun na yung sinubmit ko. I'm hoping lang by that time na sana hindi siya questionin ng consul ng Australia kung bakit 1 month ago pa yung date nung COE ko. Pero ayun, inaccept naman nila. And then nag-submit din ako ng payslip dito for the last 3 months. Okay, under naman dito sa family register and composition form, ito yung form 54. Available din siya sa site ng Australian immigration site, so i-download nyo na lang siya, and then fill out nyo. Kailangan nyong ilagay lahat ng family members nyo, mother, father, brother or sisters, stepsister, stepbrother kung meron kayo, son, and spouse kung meron din kayo. Under naman ng evidence of planned tourism activities in Australia, ang sinubmit ko lang is yung itinerary, daily itinerary ko, and yung cover letter. So naglagay ako ng cover letter, alam mo yun, para kasi sabi nila mataas daw yung chance pag may cover letter. Kumbaga, dun mo may explain yung personal reasons mo bakit mo gustong magpunta dun sa Australia. So prior din kasi nito, nag-submit ako ng cover letter dun sa Korean visa application ko. So, yun na yung ginamit ko. Medyo tinweak ko lang ng onti ko ano yung mga pinaglalagay ko. Pero, ayun, parang yung
pattern nung cover letter na yon, yun na rin yung ginamit ko, parang ginawa ko lang, in-apply ko lang sa Australia. For example, yung mga tourist destination na bibisitahin ko. So, inedit ko na lang yun, niligay ko yun dun sa cover letter ko na sinabit ko dito sa Australian visa application. Under naman ng travel document, so isa lang yung sinabit ko dito, which is yung copy ng bio page ng passport ko, kung saan nakalagay yung details nung personal details nyo dun sa passport. Under naman ng evidence of the applicant's previous travel, so in-scan ko lahat ng pages nung current passport ko, yung bio page, yung visas, and yung mga stamps, and then pati yung expired passport ko, lahat ng pages, yung bio page, lahat ng pages na merong visas at saka stamps. And then by that time kasi na nag-apply ako ng Australian visa, nakuha ko na yung Korean visa ko, which is multiple entry pala. So, we're so happy na multiple na yung ginran sa atin. So, since hindi kasi sticker yung visa ng Korea, so ang ginawa ko, in-attach ko dito yung paper na Korean visa para, evidence na talagang meron akong valid or current visa sa Korea. By the way guys, yung mga documents pala na in-attach ko, either in-scan ko lang siya or pinicturean ko. Like yung passport, lahat ng pages ng passport ko, pinicturean ko lang yun, niligay ko lang sa Word document, kinonvert ko lang sa PDF, and then yun na yung in-upload ko, in-attach ko dun sa application ko. Yun yung kagandahan dito sa pag-apply ng Australian tourist visa. Yung mga documents, either scan or photocopy, tinatanggap na nila. Okay, so dumayo naman tayo sa pag-fill out ng subclass 600 application form. So dito sa current location, is the applicant currently outside Australia? So kayo naman makakasagot niyan kung nandun kayo or wala, then yung current location nyo, and then yung legal status nyo dun sa current location nyo. Next naman, dito sa purpose of stay, so select nyo lang yung stream na ina-apply nyo. So for this one is yung tourist stream, for tourism, visit family or friends. And then yung reason for visiting, tourism lang din yung nilagay ko. And then kailangan nyo mag-provide nung significant dates kung kailan kayo dapat nandun sa Australia. So ang nilagay ko na lang dito is November 12 to 17, 2024. Tapos sa group processing naman, is this application being lodged as part of a group of applications? So since solo lang naman ako nag-apply, or hindi naman siya group of applications, no ang sinagot ko dito. Tapos dito sa question na, is the applicant traveling as a representative of a foreign government? So, hindi naman ako foreign government. So, ang sinagot ko lang dito ay no. And then, dun sa passport details, yun, ilalagay nyo lang yung details ng passport nyo, and lahat naman ng ito is matatagpuan nyo dun sa, or makikita nyo dun sa bio page ng passport nyo. Dito naman sa national ID, dahil wala pa naman akong national ID, ang sinagot ko na lang dito ay no. Pero dun sa ibang napapanood ko, nag-yes sila dito sa national ID, and then in-attach nila yung PSA birth certificate nila at saka driver's license. Pero since ako, sinagot ko no, wala akong in-attach na kahit ano dito. And then, Pacific Australia card, so hindi naman ako card holder. So, sinagot ko rin dito ay no. And then, itong place of birth, and then relationship status. So, yan. Kayo na sumagot niya. Dito naman sa other names, wala naman akong ibang pangalan. So, ang sinagot ko dito is no. Is the applicant a citizen of the selected country? So, sinelect ko na kasi ito nung una, Philippines. So, yes, ang sagot is the applicant citizen of any other country. So, sa ngayon, hindi pa. So, no ang sinagot ko dito. And then, previous travel to Australia. So, has the applicant previously traveled to Australia? So, hindi pa ako nakakapunta ng Australia. So, no ang sinagot ko dito. Has the applicant previously applied for a visa to Australia? So, yes. Nag-apply na ako before ng Australian visa.
Actually, ano yun eh, supposedly business trip. So, company nag-apply para sa akin kasi dapat ipapadala ako sa Australia noon, pero hinold muna siya tapos nagkaroon ng pandemic, so hindi ko na nagamit yung visa. Does this applicant have an Australian visa grant number? So since meron akong grant number noon and nakasave pa sa email ko yung visa, so sinagot ko yes. Australian visa grant number, kung alam nyo pa, ilagay nyo in case meron kayong previous Australian visa. If hindi nyo na alam, okay lang kahit hindi nyo lagyan. Other passports or document for travel. So, wala naman akong ibang passport. So, ang sinagot ko dito ay no. Other identity documents. Ang sinagot ko na dito is yes. Since meron naman akong ibang valid government IDs. Actually, may iba't ibang choices doon. Una ko lang nakita is yung driver's license. So, yun yung pinili ko. Tapos, i-require lang niya ilagay yung details nung identity document na yun. Health examination. So, has the applicant undertaken a health examination for an Australian visa in the last 12 months? So, hindi. So, ang sinagot ko dito ay no. And then, critical data confirmation. So, kailangan nyo lang i-confirm na tama lahat yung sinupply nyo na details. So, i-choose nyo lang yung yes. Traveling companion. So, are there any other persons traveling with the applicant to Australia? So, since solo travel na naman tayo, so, no ang sinagot ko dito. And then, country of residence. So, Philippines pa rin naman. So, the applicant may be required to attend an Australian government office for an interview. So, in case kailangan kayong ipatawag. So, kailangan yung pumili kung saan yung pinakamalapit na meron silang accredited na office. Good thing meron sila dito sa Pilipinas. Nandito sa Makati. So, yun ang pinili ko. Philippines, Manila. Ito naman sa residential address, so nilagay ko lang yung address ng bahay ko kung saan ako nakatira, yung contact number ko, yung landline, at saka yung mobile number, at saka kinonfirm ko lang kung itong address na to, postal address na to is same nung residential address ko, which is yes. And then nilagay ko lang din yung email address ko. Authorized recipient, so kung meron bang ibang tao na magre-receive ng mga correspondence or ano ba, written communication on your behalf. So since hindi naman, gusto ko ako lang. So sinagot ko dito is no. And then dito sa electronic communication, ito yung kailangan yung ilagay na tama yung email address nyo kasi dito nila ipapadala lahat ng communications regarding sa visa application nyo. Ito naman medyo tricky question. Does the applicant have any members of their family unit not traveling to Australia who are not Australian citizens or Australian permanent residents? So, iniisip ko, ano ba yung family unit na yun? So, nag-search ako sa internet. Sinasabi, lagay nyo daw yung parents nyo, siblings. Meron naman akong nabasa. Ang sabi niya, yung family unit daw is yung family mo. So, kung meron kang asawa, anak, ito daw yung dapat ilagay mo dito. Since wala naman ako, single ako, nilagay ko na lang dito, no? Pero pag ang sinagot nyo dito is yes, kailangan nyo i-provide lahat ng names ng mga yon. And then, entry to Australia. So, yung proposed period of stay. Dito sa question na, does the applicant intend to enter Australia on more than one occasion? So, unang sinagot ko, no? Kasi parang sabi ko, parang mahal sa Australia. Isang beses lang siguro ako pupunta. Pero sabi ko, baka mamaya, maisipan ko magpunta uli. Sige na nga, ilagay ko na lang muna is yes. Tapos, ang length of stay in Australia, actually, ang mga choices lang dito is up to 3 months, 6 months, 9 months, ganyan. So, yung pinakamababa na lang yung nilagay ko or yung pinili ko, which is up to 3 months, and yung planned arrival date ko is November 12, and yung planned final departure date ko is November 17, 2024. Actually, by that time na nag-fill out ako ng form, magsasubmit ng application, nakabook na ako ng ticket kasi naabutan ko yung nung nag-start yung Cebu Pacific ng piso fare nila noong September 6. So, gising pa ako ng madaling araw noon. So, nakita ko, nag-story kasi sila, si Cebu Pacific,
Tapos chinek ko kagad. Yun nga, may sale. So, ang nabook ko na plane ticket round trip Manila-Sydney, Manila is 12,000 pesos lang. So, di ba? So, kaya agad-agad na akong nag-fill out ng application and gusto ko kagad siyang mapasa agad-agad. Tapos, dito naman so since sinagot ko dun sa question na more than one occasion lang ba ako pupunta ng Australia, sinagot ko is yes. So, kailangan kong nire-require dito na i-provide yung information kung kailan ka uli babalik sa Australia. Ang sinagot mo dito ay no, kailangan mo magbigay ng reason kung bakit hindi mo pa alam yung plan dates mo ng pagbalik mo sa Australia. Pero ako, ayoko magbigay na ng reason. Tinatamad na ako mag-isip. So, ang ginawa ko dito, nilagay ko na lang yes, tapos nilagay ko yung planned dates uli nung balik ko sa Australia. So, nilagay ko yung Holy Week, which is April 12 to 19. Study while in Australia. So, sagot ko dito, no. Wala naman tayong plano mag-aral doon. And then, meron ba akong bibisitahin na relatives, friends, or any contacts dun sa Australia? Wala naman. Meron akong kakilala dun pero hindi ko naman sila bibisitahin. So, no na ang sinagot ko dito. And then, dito sa current employment details, so ilagay nyo lang yung details ng current employment nyo. Organization address, contact telephone numbers, related pa rin to dun sa employment nyo. Kung employed kayo, and then electronic communication, email address. Ang niligay ko naman dito is yung email address ko dun sa company ko. Financial support. Dito naman, so itatanong lang nila kung anong fund or saan galing yung fund na gagamitin mo sa pag-visit mo sa Australia. So, ang pinili ko dito is self-funded, and then ang niligay ko dun sa what funds will the applicant have available to support their stay in Australia. So, niligay ko yung salary ko, personal savings, at saka credit card. Actually, tinype ko lang yan. And then, dito naman sa health declaration. So, sasagutan nyo lang yung mga tanong dito kung halimbawa, nagkaroon ka ba ng sakit, pumasok ka ba sa hospital care facility, mga ganyan-ganyan. So, ang sinagot ko dito lahat is no. Dito naman sa character declaration, so tinatanong lang dito kung naging criminal ka ba minsan sa buhay mo, and then yun, naging convicted ka ba, nagkaroon ka ba ng sexual assault, mga ganyan. So, since tayo ay mabait sa buong buhay natin, no ang sinagot ko sa lahat ng questions dito. Dito naman sa visa history, so nilagay ko lahat yung current or valid visas na meron ako. So, kung meron kayong valid visa for Australia or in any other country na valid pa, so ilagay nyo na dito. I think makakatulong siya sa application nyo. So, since meron pa akong multiple visa sa Japan, so nilagay ko siya dito, and then kaka-receive ko lang nung South Korea ko na visa na multiple entry rin. So, nilagay ko na rin siya dito. Ito naman sa declarations, parang i-confirm mo lang na tama ba lahat ng mga nilagay mo, wala kang mga fraudulent documents, mga ganyan-ganyan, and sumasang-ayon ka na kapag napatunayan nila na ikaw ay ganyan, kakancelin nila yung visa mo. So yun, ang sinagot ko dito sa lahat ng questions ay yes. So after nyo nang ma-fill out yung application form, ang next doon is kailangan nyo nang i-attach lahat ng mga supporting documents na diniscuss ko kanina. After nyo ma-attach yung mga supporting documents, kiklik nyo lang yung next, tapos parang may ipaprompt lang siya na kung ipoproceed mo na ba na i-submit. So, kiklik nyo lang yon. Once na ma-submit na yung application nyo, i-redirect naman niya kayo nung site kung saan nyo kailangang bayaran yung visa. So, for this application, ang binayaran ko ay 195 Australian dollars. So, around 7,000-ish plus yun. Pero meron pang additional na
$2.2.15. So parang admin fee yata yun, or I don't know, tax. So yun, so total of 197.15 Australian dollars yung binayaran ko. So ang kinagandahan din dito is pwede nyo siyang bayaran via credit card. So yun ang ginawa ko. Sinabit ko pala yung application ko September 7, Saturday. So nabayaran ko rin siya ng Saturday. So yun ang kagandahan kapag online lang yung visa application. Once na masabit nyo na yung application, makaka-receive kayo ng ganitong email. So, importante na tama yung email address na ilalagay nyo dun sa application form. Dalawa pala yung emails na marireceive nyo. Yung una, yung confirmation na na-receive na nila yung application nyo. And then, second, itong email regarding sa biometrics. So, dito, open nyo lang yung attachments and then nakalagay naman dito yung instruction kung paano kayo kukuhaan ng biometrics. So, yung biometrics, ang accredited ng Australian Embassy or Immigration dito sa Pilipinas is yung VFS, which is located sa Circuit Makati. So, hindi po dun sa may Alphaland, sa may Magallanes. So, yung VFS, marami na pala silang offices ngayon. So, depending sa country na ina-applyan mo. And then, importante pala na kailangan yung i-print yung confirmation or yung acknowledgement letter or document na na-receive from sa unang email, tsaka itong biometrics na schedule. So, parehas yun, kailangan yung i-print kasi kailangan yung ipakita dun sa VFS. September 7 ako nagsubmit ng application nun, which is Saturday. Yung appointment ko sa VFS, ang pinili ko na yung next available day, which is Monday, September 9. So, ang pinili ko is, marami naman actually yung slots. Ang pinili ko is yung morning, 9:30 AM. So, dumating ako sa VFS ng, I think, 8:45. And then, tinanong ko lang yung mga staffs doon kung saan yung pila for biometrics ng Australia. And then, chinek lang nila yung documents ko, yung acknowledgement receipt, acknowledgement document from the immigration, Australian immigration, and then yung schedule or appointment ko sa VFS. And then, 8:45, kahit wala pang 9:30, pinaakyat na nila ako. And then, sa 6th floor yun. And, bibigyan ka ng number. Walang masyadong applicants actually. So, siguro mga naghintay lang ako ng 5 minutes. Tinawag na ako. Tapos yun, kinuhaan na ako ng biometrics. Ang binayaran ko is 557 pesos. So, cash lang ang tinatanggap nila. So, importante, kung magba-biometrics kayo, may dala kayong cash. So, parang natapos ako around 8:57 actually. 8:57, may email ako na-receive from VFS. Parang confirmation siya nung biometrics ko. And then, habang nagda-drive na ako pa uwi, around 9:23, or ito, basta mga 9:30, itong email na to, na-receive ko na siya. Pero hindi ko sure kung ano ba to, kasi dun sa body ng email hindi naman nakalagay rejected or approved. Nagda-drive ako that time. Tapos pagdating ko sa stoplight, naka-red, inopen ko yung attachment, and ayun na, nakalagay visa grant na. So yun, tuwang-tuwa syempre yung person, diba? So parang in just a matter of minutes, after ng biometrics, approve na agad yung Australian tourist visa ko. And in-expect ko kasi medyo matagal pa, kasi yung ibang napapanood ko tsaka nababasa, parang nag-aantay sila ng 1 week, 2 weeks bago lumabas yung result ng visa nila. So ako, parang nasa isip ko, sinet ko na sa utak ko na parang siguro mga after 1 week pa to, 2 weeks, ganyan. Pero surprisingly, ganun siya kabilis. Parang sinabmit ko ng Sabado ng gabi. Nagpa-biometrics ako ng umaga, and then after 20 to 30 minutes, granted na yung visa.
So ayun guys, hopefully nakatulong tong video na to kung mag-a-apply man kayo ng Australian visa in the future, and kung mag-a-apply man kayo, sana and let's hope and let's pray na ma-approve din yung application nyo. So ayun lang guys, i-end ko na tong video. So siguro ang next video ko is Australia na. We'll see kung meron tayong travel sa susunod na buwan, pero definitely I'll do videos, vlogs sa Australia since first time ko doon, and marami nagsasabi maganda doon. So paplanuhin ko na talaga, paplanuhin ko kung ano yung mga gagawin ko. Sydney lang pinaplano kong puntahan, so I'll make sure na mapuntahan ko yung mga, kung hindi naman lahat, is yung the best places to visit in Sydney, Australia. Okay guys, bye-bye!